bago tayo mag-umpisa, ay gusto kong manalangin muna tayo sa Espiritu Santo. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Veni Sancti Spiritus, Repletorum corde fidelium, et tui amoris in eis inium accende, emit spiritum tuum et crebentur, et renovabis pacem terrae. Oremus. Deus, corde fidelium Sancti Spiritus, illustratione doquisti, de nobis in eodem spiritu recte sapere, et de eis semper consolatione gaudere, per Christum Dominum nostrum. Amen. Ngayon, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa same-sex blessings at blessings of couples in irregular situations. Si Pope Francis at Cardinal Victor Manuel Fernandez ay naglabas ng isang kautusan na nagpapahintulot sa blessings for couples in irregular situations and for couples of the same sex, o yung pagbasbas ng mga makapareha na kasama ang asawa ng iba, at para sa mga taong magkapareha na pareho ang kasarian, na isang pagsalungat sa hindi nagbabagong turong Katoliko na hindi maaaring basbasan ng simbahan ang makasalanang relasyon. Sabi rin dito na ito hindi dapat magdulot ng kalituan dahil ang blessing na ito ay hindi nangangahulugan ng pagpapakasal. Pero marami ang nagtatanong, para saan ba ang blessing na ito? Ano ang dahilan kung bakit kailangang basbasan ang mga relasyong makasalanan? Nung nakaraang 2 taon, kahit na wala pa ang kautosang ito, ay nagkaroon na rin ng same-sex blessing sa Germany na tinutulan noon ni Francis. Ito ay ginawa sa humigit kumulang sa 100 progresibong simbahan sa Germany na kumakalaban sa pinalabas ni Francis na kautusan na nagsasabi na ang mga Katoliko ay hindi maaring basbasan ang same-sex unions. Ngayon, pagkatapos ng 2 taon, inilabas ng Dicastery for the Doctrine of Faith noong December 12, 2023 ang deklarasyon na Fiducia Supplicans, o sa English ay Supplicating Trust, o sa wikang Pilipino ay nagsusumamo ng tiwala. Ito ay nilabas ng Dicastery for the Doctrine of Faith ng Vatican na pinamunuan ni Cardinal Victor Manuel Fernandez, na lumagda sa dokumentong ito kasama ang lagda mismo ni Francis, ang Papa ng Simbahang Novus Ordo. Alam na natin sa ikapitong utos ng Diyos na bawal ang pakikiapid sa asawa ng iba, o yung kautusan sa Exodus 20:14, huwag kang mangangalunya. Sa New Testament naman ay nakasulat sa 1 Corinthians chapter 7, mabuti sa isang tao na huwag makikipagtalik. Ngunit dahil sa lumalaganap ang pakikiapid, bawat lalaki o babae ay dapat magkaroon ng sariling asawa. Dapat tuparin ng lalaki ang tungkulin sa kanyang asawa, at ganun din naman ang babae, sapagkat hindi na ang babae ang may karapatan sa sarili niyang katawan, kundi ang kanyang asawa. Gayon din naman, hindi na ang lalaki ang may karapatan sa sarili niyang katawan, kundi ang kanyang asawa. Sa kabilang dako, sa modernong panahon na ito, ay parang nakalimutan ng mga tao na ang same-sex relation, o yung pagkaroon ng sexual na relasyon ng mga magkapareho ang kasarian, ay isang malaking kasalanan sa Diyos. Inilarawan ni Pope Francis ang simbahan sa Africa bilang isang espesyal na kaso dahil para sa kanila, ang homosexuality ay isang bagay na pangit mula sa kultural na pananaw at hindi nila ito kinukonsinti, ayon sa panayam ng Vatican News. Pero ano ba ang sabi ng Bible tungkol sa homosexuality, o yung pagsiping ng lalaki sa lalaki o pagsiping ng babae sa babae? Ayon sa Bible, ang same-sex couples o pagsisiping ng 2 taong magkapareho ang kasarian ay napakalaking kasalanan sa Diyos.
ayon sa lumang tipan. Genesis 1:27. Nilikha sila ng Diyos na lalaki at babae. Leviticus 18:22. Huwag kang sisiping sa lalaki ng gaya sa babae, ito ay kasuklam-suklam. Leviticus 20:13. Kung ang isang lalaki ay sumiping sa isang lalaki ng gaya sa isang babae, ay nakagawa sila ng isang kasuklam-suklam. Sila ay papatayin at ang kanilang dugo ay nasa kanila. Genesis 19. Dahil sa pagsipin ng lalaki sa lalaki, ay nagpaulan ang Panginoon ng asupre sa Sodom at Gomora, apoy mula sa Panginoon na nagmula sa langit. Minasak niya ang lungsod na iyon at ang buong kapatagan kasama ang mga nakatira sa mga lungsod at ang ani ng lupa. Ito ang buong kwento. Bago pa man nangyari ang mga ito ay nagsusumamo si Abraham sa Diyos at nakipagtawaran sa Diyos na kung sakali na makakita ang Diyos ng mabubuting tao sa Sodom ay hindi niya sirain ang lungsod ng Sodom. Nakipagtawaran siya mula 50 hanggang umabot sa 10. Sinabi ng Panginoon kay Abraham na hindi niya wawasakin ang Sodom kung makakita siya ng 10 mabubuting tao sa Sodom. Pagkatapos noon ay nagpadala ng mga saksi ang Diyos sa Sodom para magmasid kung makakita sila ng mabubuting tao sa Sodom sa katauhan ng 2 lalaking anghel. Isang gabi, bumisita noon ang 2 anghel na lalaki sa lungsod ng Sodom para magmasid. Sila ay sinalubong ni Lot na pamangkin ni Abraham sa pasukan ng syudad at sila ay pinatuloy sa bahay ni Lot. Dahil sa makulit na pag-anyaya ni Lot, ay pumayag ang kanyang 2 panauhing anghel na lalaki na doon muna matulog para magpalipas ng gabi at doon na rin sila naghapunan. Bago sila matulog ay pinalibutan ang bahay ni Lot kung saan nagpalipas ng gabi ang 2 anghel na lalaki ng mga tagabayan ng Sodom, pareho mga batang lalaki at mga matatandang lalaki o yung tinatawag natin na mga bakla. Tinawag nila si Lot at sinabi sa kanya, "Nasaan ang mga lalaking pumunta sa inyong bahay ngayong gabi? Ilabas mo sila sa amin para kami ay magkaroon ng pakikipagtalik sa kanila." Ang tinutukoy nila ay ang 2 anghel na lalaki na nagpalipas ng gabi doon sa bahay ni Lot. Lumabas si Lot upang salubugin sila sa pasukan. Sinabi niya sa kanila, "Isinasamo ko sa inyo, mga kapatid, huwag ninyong gawin ang masamang bagay na ito. Ngayon, meron akong 2 anak na babae na hindi pa kailanman nagkikipagtalik sa lalaki. Hayaan mong ilabas ko sila sa inyo at maaari ninyong gawin sa kanila ang gusto ninyong gawin. Huwag niyo lang gawin ang anuman sa mga lalaking ito sapagkat sila ay aking mga panauhin." Ngunit ang mga lalaki na pumalibot sa bahay ni Lot ay nagpupumilit na makipagtalik sa 2 lalaking anghel. Pagtatalik na lalaki sa lalaki. Muntik na nilang masira ang pintuan ng bahay ni Lot para makapasok at gahasain nila ang 2 anghel na lalaki nang sila ay saktan ng 2 anghel na lalaki ng nakakasilaw na liwanag, kaya't sila ay nabulag at sila ay lumayo sa kanila. Napatunayan na nga ng mga saksing anghel na sugdulang na talaga ang kasamaan ng mga tao sa Sodom sa kanilang kasakiman sa pakikipagtalik ng lalaki sa lalaki. Pagkatapos noon ay hinimok ng 2 anghel si Lot na ilayo niya ang lahat ng kanyang pamilya at mga kamag-anak at lumayo ng husto sa Sodom dahil sisirain
at wasakin ng Diyos ang Sodom at Gomora. At naganap na nga ang sinabi ng dalawang anghel na lalaki. Nagpaulan ang Panginoon ng asupre sa Sodom at Gomora, apoy mula sa Panginoon galing sa langit. Winasak niya ang mga lungsod na iyon at ang buong kapatagan, kasama ang mga nanirahan sa mga lungsod at ang ani ng lupa. Sa kasamaang palad, lumingon ang asawa ni Lot at siya ay naging haligi ng asin. Ngayon, ang English word na sodomy ay nanggaling sa kwentong ito ng lungsod ng Sodom na sinira at minasak ng Diyos dahil sa pakikipagtalik ng lalaki sa lalaki at kagaya rin nito ang pakikipagtalik ng babae sa babae. Dito niyo makikita kung gaano kasuklam-suklam ang pagtatalik ng lalaki sa lalaki sa mata ng Diyos at gaya rin nito ang pagtatalik ng babae sa babae. Ngayon naman sa New Testament, Romans 1:27, ganoon din ang mga lalaki ayaw nilang makikipagtalik sa mga babae ayon sa likas na kaparaan. At sa kanilang kapwa lalaki sila nahuhumaling. Ginagawa nila ang mga kasuklam-suklam na bagay. Kaya't sila ay paparusahan ng nararapat sa kanilang masasamang gawa. 1 Corinthians 6:9-10. Kasama sa mahabang listahan dito ang pakikipagtalik sa kapwa lalaki at kapwa babae na sila ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ngayon, kung hindi ka bahagi ng kaharian ng Diyos, saan ka papunta? Kundi sa nag-aapoy na impyerno. Ngayon, dapat bang basbasan ng pari ang mga makasalanan? Hindi ba dapat salip ay sila ay turuan at akayin sa tamang landas? Ano pa ang sinasabi ng Bible? Hindi ba si San Juan Bautista ay pinugutan ng ulo para lang mangaral sa mga tao? Sa Mark 6, sa New Testament, si San Juan Bautista ay hinatulan ng kamatayan at pagkatapos ay pinugutan ng ulo ni Herodes Antipas noong taong AD 30 matapos niyang pinagsabihan ni Juan sa pagdiborsyo sa kanyang asawang si Phasaelis at nagpakasal kay Herodias na asawa ng kanyang kapatid na si Herod Philip I na isang paglabag sa batas. Ito ay dahil laging sinasabi ni Juan kay Herodes, labag sa batas na angkinin mo ang asawa ng iyong kapatid. Dapat ba tayong mga Katoliko na sumabay sa agos ng makamundong tao? O dapat ba tayong magsakripisyo? Ayon sa John chapter 15 verse 18-20, kung napopuot sa inyo ang mundo, alalahanin ninyo, ako muna ang kinapopuotan nito bago kayo. Kung kayo'y kakampi ng mundo, kayo'y mamahalin nito bilang kanya. Ngunit hindi kayo kakampi ng mundo, kundi pinili ko kayo mula rito. Kaya napopuot sa inyo ang mundo. Alalahanin ninyo ang sinabi kong ito. Walang aliping higit kaysa kanyang Panginoon. Kung ako ay inusig nila, uusigin din nila kayo. Sa isang panayam sa pahayagang Italyano na La Estampa, binanggit ni Pope Francis ang pagpuna sa kontrobersyal na deklarasyon ng Vatican na blessings for couples in irregular situations at sinabi niya, yung mga matitinding tumututol sa deklarasyon na fiducia supplicans ay nabibilang sa maliliit na grupo lamang. Pero ano ba ang sabi ng Bible tungkol dito? Kailangan bang mabibilang ka sa mga makamundong tao kung sila ay kabilang sa mga mas nakakarami?
Ayon sa Matthew chapter 7, verse 13 to 14. Umasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan, at ito ay dinaraanan ng karamihan. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay, at kakaunti lang ang nakakahanap nito. Tunay nga, kakaunti lang ang nakakakita ng daan papunta sa buhay. Papunta sa buhay na walang hanggan. Dito mismo sa Pilipinas, wala man lang isang pari na nagpahiwatig ng pagtutol sa napakasamang utos na ito na blessing of same-sex couples at couples in irregular situations. Dito niyo makikita na unti-unti sa pamamagitan ng impluwensya ng ibang mayayamang bansa ay nasisira ang kultura at moralidad ng mga Pilipino. Sinabi pa ni Francis, nagtitiwala ako na unti-unting mapanatag ang lahat tungkol sa diwa ng deklarasyon na naglalayong pagsamahin, hindi hatiin. Pero ang tanong, dapat ba tayong makisama sa kasamaan ng mundo? Ayon sa Bible sa Luke 12:51-53, sinabi ni Jesus, akala ba ninyo na naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa mundo? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan ang dala ko, kundi ang pagkabahabahagi. Mula ngayon, ang 5 sa isang sambahayan ay mahahati, 3 laban sa 2, at 2 laban sa 3. Ang ama laban sa anak na lalaki, at ang anak na lalaki laban sa ama. Ang ina laban sa anak na babae, ang anak na babae laban sa ina, ang biyanang babae laban sa manugang na babae, at ang manugang na babae laban sa biyanang babae. Sa Luke 13 naman, ang sabi pa ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, maliban na magsisi kayo't talikuran ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayo. Kaya kung blessing ang kailangan ng mga makakasalanang ito, gaya ng mga same-sex couples at couples in irregular situations, bakit hindi na lang sila humingi ng tawad sa Diyos sa Sacrament of Confession na siyang tanging itinalaga ng Diyos para makamit ang blessing na kapatawaran ng kanilang mga kasalanan at itigil na nila sa lalong madaling panahon ang kanilang makasalanang relasyon at pumilik loob sa tiwala ng Diyos, at hindi iyang kunwa-kunwari ang blessing kung saan ipagpapatuloy pa rin nila ang kanilang mga makasalanang relasyon imbes na magbago at bumalik loob sa Diyos. Dito niyo makikita na ang dokumentong ito ni Pope Francis na Fiducia Supplicans ay isang napakalaking heresy o erehiya, isang napakamaling pananampalataya. Our response or our reflection on the declaration from the Holy See entitled Fiducia Supplicans. Our major concern is that this document looks to us like a heresy, it reads like a heresy, and it effects heresy. The document asks us to bless 2 people of same sex as individuals, but not as a couple. So these 2 people of same sex who the previous night slept together like a couple and present themselves to us as a couple are blessed as individuals, but they leave our presence as a couple. They go to their home as a couple. They sleep in the same bed as a couple.
But the document says that they are not blessed as a couple, although they appear to have been blessed like a couple. How could this be, not changing the authentic teaching of the Church? The prominent African prelate Cardinal Robert Sarah has joined the growing numbers of bishops who have rejected Fiducia Supplicans, stating that it proposes a heresy that gravely undermines the Church, the body of Christ, because it is contrary to the Catholic faith and tradition. There is something which seems to be not so implicit, because the homosexual couple means they are living in that continuous occasion of sin, of grievous sin. And then they say, this is something good, which may be improved, may mature, but this is nothing good. It's a serious sin. So that's a heresy. When you call sin as something good, that's really terrible. Ang secret heretic ay membro pa rin ng simbahang Katolika. Ito ay dahil hindi niya hayagang ipinapahiwatig ang kanyang erehiya at sa halip ay sinesekreto niya ang kanyang maling pananampalataya. Pero ang manifest heretic ay hindi na maaaring maging membro ng simbahan. Ito yung mga taong hayagang nilang ipinapahiwatig ang kanilang heresy o erehiya, gaya ng ginagawa ni Bergoglio na tinatawag din ngayon sa pangalan na Pope Francis. Alam ba ninyo na pinapasok pa ni Pope Francis ang Diyos-Diyosan na estatwa ng nakahubad na buntis sa loob na banal na lupa ng Vatican na tinatawag na Pachamama? Sa makatwid, ang manifest heretic ay hindi na maaaring maging membro ng simbahan. At ang isang manifest heretic ay hindi maaaring maging Santo Papa dahil hindi siya maaaring maging pinuno ng simbahang hindi naman siya membro. Ang ibig sabihin nito sa English ay the seat of Peter is vacant, o sa wikang Pilipino ay ang upuan o ang pwesto ni San Pedro ay bakante. At sa Latin, ito ay tinatawag na sede vacante. Ating ipanalangin na dumating na sa lalong madaling panahon ang tunay na Santo Papa ng Simbahang Katolika. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.